Purihin po ang Diyos sa buhay. Magandang umaga po sa inyo lahat at salamat po sapagkat sa araw na ito ay muli tayong binigyan ng Diyos ng pagkakataon para tayo po muli mag-aral ng kanyang salita. At ako naniniwala, kailangan po natin, lalo sa panahon ngayon, alam ko marami nag-aalala, marami natatakot dahil dito po sa mga virus na ito, na kung sabihin natin mga viruses na kumakalat sa ngayon na hindi na malaman kung ano itong mga kapatid. Pero naniniwala ako ang Diyos ay may sagot pa rin po sa atin at ang Diyos pa rin na magpapalakas po sa atin. Kaya bagong lahat tayo po ay manalangin, iyuko natin ang ulo natin, tayo mag-pray. Dakilang mga salamat sa iyo, Diyos, at muli binigyan mo kami ng pagkakataon na kami mag-aral na iyong salita, Ama. Lord, tulungan mo ikaw mismo mag-minister, Panginoon, sa mga anak mo, Diyos, sa mga mahalagang tao na nandito sa harapan ko, Panginoon, na ngayon nakikinig sila sa kanilang tahanan, Lord. Tulungan mo silang lumakas, tumatag, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, lalo sa ganitong oras ng pandemic, Panginoon. Tulutan mo rin dumalo, Espiritu Santo, mula sa akin patungo sa lahat ng mga anak mo, Diyos. Tulutan mo rin, Panginoon, na makuha namin ang lahat ng pangailangan namin, upang sa ganun, O Diyos, ang mawala ang lahat ng mga alalahanin at agam-agam na yung mga anak, Ama. Bahala ka na po, Lord. Yun at mo kami mo, basa mo about sa Lord, at ninaasahan ko po tagumpay dito po sa gawain ito, Lord. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, brothers and sisters, in the book of Matthew, chapter 24, verse 3 to 8 says, Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? And Jesus answered and said to them, Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars, and see that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. And our subject today is entitled, The End of the World, Malapit na nga ba? Now, I was supposed to preach the second part of our series about stewardship today. As a matter of fact, the message was already finished, but God intervened at pinaisip sa akin na i-preach about the end time message based on Matthew 24. Now in verse 3, the scripture says, Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? So the disciple asked 3 questions. First, tell us, when will these things be? It was about the destruction of the temple, and Herod the Great began this temple in 20 BC. And it was still under construction when the Romans destroyed it in 70 AD. So nangyari na po ngayon, noong 70 AD nangyari na po. Now, second question, what will be the sign of your coming? What will be the sign of your coming? And thirdly, what is the sign of the end of the age or the world? Now, in verses 4 to 5 says, And Jesus answered and said to them, Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Now, the Lord Jesus Christ clearly answered them. Sumagot ang ating Lord. So, doon yung makikita na ang Panginoon pag kinausap po at nagtanong kayo ay sasagutin kayo ng ating Lord. At yun ang sabi ng Panginoon, take heed. Alam nyo, pag sinabing take heed, it means sa dictionary po, pay attention or listen or observe. Now, deception is the first sign He mentioned before He comes. Yan ang unang magiging sign po, ang deception o pandaraya po. It is about false Christ and false doctrine about Christ. Now, meaning, dito tayo magiging aware kasi maraming nadideceive sa ngayon po, napakarami. Lalo't mga nasa bahay ngayon ng tao at maraming napapakinggan mga preachers. At uso pa ngayon ng mga motivational preachers na pupunuin ng hindi lang encouragement. Yung head knowledge ay ilalagay sa atin, prosperity gospel without conviction about the Word of God.
Kaya ingat mga kapatid. Ang dami ngayon puro encouragement, puro head knowledge, ang preaching iba, lumilipat agad mga kapatid. Biro mo, nakapakinig lang ng gano'n, lipat agad. Nakapakinig, magandang pakinggan, lipat agad ng church. Yan po nangyayari sa ngayon. Huwag kayong magagalit, nadideceive kayo pag ganyan kayo mga kapatid. Lalo na pag mayaman ang church, lipat agad yan. Mag-ingat ng gusto, sapagkat dayan yan, the name of the game in the last days is deception. Yan po. Isa lamang po ang tamang daan. Pirmin yung tatandaan. Isa lang ang tamang daan. Hindi ko sinasabi sa amin lang. Marami po mga nagtuturo ng tama rin sa Bible mga kapatid. Pero ang tamang daan, isa lang po. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat. Kaya hindi po pare-pareho yan. Titignan nyo maigi. Pag makikinig kayo, ang titignan nyo yung way of salvation agad. Anong way of salvation ng church na ito? Yun agad ang titignan po natin para hindi tayo madaya. Then in Matthew 24:6-7, binigay uli ibang signs. Ano sabi ng Lord? And you will hear wars and rumors of wars. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, earthquakes in various places. Now, binanggit yung wars. Now, sa ngayon, sinusundan ko ang girian po sa YouTube nitong maraming bansa na malapit sa China Sea at nagkakalampasan na po ng boundary sila. May lumalampas na sa boundary natin. Kaya malaking tendency na magkaroon ng wars. Kaya lang ang problema, pumupunta sa boundary natin, hindi natin makanti mga kapatid. Samantala tayo, pag pupunta sa boundary nila, pinalalayas po tayo. Ito hindi natin mapalayas mga kapatid, dahil alam na natin kung ano mangyayari sa atin, baka tayo lumayas. Kaya ibig sabihin sa parting yun, ay nagkakagrian na po ito. Una sa science ito mga kapatid, gera ang una. Alam niyo, pag sinabing gera, hindi po basta-basta yan. Kung matindi ang pandemic, mas matindi ang gera. Baka hindi niyo alam kung ano resulta ng gera. Pagka war na po mga kapatid, lahat nandyan, pati gutom nandyan, pagkawasak lahat nandyan, kamatayan nandyan, lahat yan, nandyan dyan. At hindi mo alam kung sino, hindi mo alam kung saan tatama mga kapatid, yung mga missiles na kalampawawala na yan, hindi natin alam. Kaya be alert, children of God. Kailangan maging alert po tayo. Ang isa sa pinaka-deadly na pestilences na dinadanas natin ngayon, yan po yung COVID-19. Ito naman meron pa yung new variant, kung tawagin mga kapatid. Meron sa UK, meron African variant, at Philippines, meron rin po. Magaling gumaya talaga ng Philippines. Pati sa virus, mayroon na rin tayo. So, ibig sabihin, sa parting ito, for information, last Thursday, nasa 8,000 plus ang na-infect. At nung Friday po, ay 9,000 plus. So, ganyang karami na ang nahahawa. Kaya critical po ang bansa as far as COVID is major concern. Nasa critical po tayo ngayon. Aminin natin po yan. Nasa critical po. Sa dami na nahahawa ngayon at marami po namamatay. Aminin din natin. Hindi ko alam kung yung vaccine ay sakop ang lahat ng variants ng virus na ito or kailangan uli ay ibang vaccine na naman. Pag hindi sakop ito, kawawa naman yung pa-vaccine nung una. Kasi sa una, para sa unang COVID. Paano sa pangalawang COVID ngayon mga kapatid? Pababaksin na naman yan. Hindi ko alam kung sakop ko. No? Sabi iba, sakop daw. Sabi iba, hindi raw sakop. Hindi ko alam mga kapatid. Pero sa parting yan, bahala na po World Health Organization dyan mga kapatid. Ang problema sa ating bansa, wala pa rin vaccine po sa atin. Maliban sa mga frontliner, meron po. At hindi ko alam kung bakit huli na naman po tayo. Ang vaccine natin, alam ko sa aso lang eh. Pero vaccine sa wala pa po. Sa virus, wala pa rin po tayo. Hindi ko malaman kung bakit. Hindi ko rin alam kung bakit. Bahala na po ang Lord yan mga kapatid. Not to mention these earthquakes in various places. Na talagang marami, umaalog talaga ngayon. Which some of them are due to volcanic eruptions. Marami pong pumuputok na bulkan, kanya yan po, nagkakaroon ng mga earthquakes po talaga, na minsan malalakas po talaga. Sabi pa nga daw, nagbabadya ang taal. Yan sabi, I don't know, no? Pero yung sabi nila. If I'm not mistaken, hindi sa tinatakot ko kayo mga kapwa ko, Kristiyano, pero patatagan na lang po ng pananampalataya usapan ngayon. Kailangan maging matatag ang pananampalataya po natin. But then the Bible says in Matthew 24:6, okay, take note, and you will hear wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. So the Lord Jesus Christ clearly said that all these things must come to pass. Kailangan daw mangyari lahat ito. Ibig sabihin ng it must, dapat daw na mangyari. And nobody can stop it. Because it is undeniably written in the Bible. Ano man na nakasulat sa Bible, hindi po pwede. Kahit pag-pray po natin yan, bali wala po mangyayari pa rin po yan. Kasi dapat daw mangyari. But the Lord Jesus Christ stated, the end is not yet. The end of the world is not yet. Hindi pa raw po. Kaya kung tatanong mo, the end of the world, malapit na nga ba? Hindi pa po. Malayo pa mga kapatid. Hindi pa po. Kaya lang marami pa mangyayari hindi magaganda bago the end of the world. Now, the Lord Jesus Christ also said, see to it that you are not troubled. Yan po importante sa lahat.
na you don't have to worry or be agitated. Medyo mahirap ang bilin ng Lord na yan. Pero yan talaga ang bilin sa atin ng Lord. Huwag daw tayong mag-alala. Huwag tayong matrouble. Huwag tayong matakot daw. In other words, there's nothing to worry about dito sa mga nangyayaring ito. It's even useless to pray, as what I've told you a while ago. Why? So, it must come to pass. Mangyayari kasi talaga. At dapat mangyari po. Kaya ulitin ko, walang makakapigil po dito. At marami pang mangyayari na hindi natin magugustuhan, mga kapatid. Marami pa po, naka-line up na yan, mga kapatid. Kaya sa parte yan, talaga yan na. Ganyan na po ang mangyayari talaga. Not only that, in Matthew 24:8, the Bible says, all these are the beginning of sorrows. Umpisa pa lang daw ito ng kapighatian. Umpisa pa lang ng kalumbayan. Although hindi naman ito yung 7 years tribulation po, pero umpisa pa raw. Yan ay umpisa na. Yan ang sabi ng Lord. It says in Matthew 24:8 and IB, ano sabi ganon? All these are the beginning of birth pains. Ayan, take note the word birth pains. Bakit ito? Bakit hinalintulad sa panganganak, mga kapatid? Ito po nangyayaring sorrows na ito. Bakit sa panganganak na hinalintulad po? Ang pagkakalam ko sa pagbubuntis ay first up to 3 months. Yung 3 months po, ang hirap ng babae. Yung first trimester na tinatawag po. Yan po ay 3 buwan yan na nahihirapan po yung mga babae. Pero pagkatapos ito, from 4 to 8 months, ay halos ginhawa na muna sila. Kaya yung iba po nakakapag-war pa, although mabigat yung tiyan nila, pero nakakapagtrabaho po sila. Pero pagdating ng 9 months, ay nagle-labor na. Nandiyan ang tindi ng hirap, lalo pag manganganak na po siya. So 3 segments po ito sa babae po. Una, yung unang hirap, 3 months, nandoon. Pangalawa, biglang giginhawa ito ng 3 to 4 months, magiginhawa sila. Pagkatapos ito, tsaka bigla ulit papasok yung matindi ng sakit talaga ang mangyayari. Wala kayo na po na, inhalintulad mga kapatid sa panganak. Ano ibig sabihin ito? Maari na sa ngayon ay umpisa na ng hirap ng world. Umpisa, okay. But the end is not yet. The end of the world is not yet. Why? Yan ang tanong ngayon. Hindi pa yan ang end talaga. Kasi kung titignan natin sa Luke 17:26, as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. And they ate, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. And likewise, as it was also in the day of Lot, they ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even so, katulad din, will it be in the day of when the Son of Man is revealed. Ganun din daw sa pagbabalik ng anak ng tao. So lumilitaw hindi ko sinisiguro. Alam niyo yung iba, lalakas ang loob, sinisiguro eh. Ito po, lumilitaw. Kumbaga sa babaeng manganganak, ito yung katumbas ng hirap na 3 buwan na yon na dinadanas natin ngayon. Pero sabi ng Lord, do not be troubled or be agitated. Why? Bakit hindi dapat? Kasi lumilitaw, tila baga. Lumilitaw, tila baga. Bubuti pa ang sitwasyon. Magiging maayos pa, marireverse pa ang situation temporarily. Yung po yung tinatawag na yung sa panganganak po, yung kalagitnaan po, medyo giginhawa yung mga anak. Pero pagdating sa dulo po, in 1 Thessalonians 5:3, sa Amplified, ano sinabing ganon? When people are saying all is well, ayos daw lahat, secure, and there is peace, may kapayapaan and safety, then in a moment, unforeseen destruction, ruin, and death will come upon them as suddenly as labor pains, as labor pains come upon a woman with child, and they shall by no means escape, for there will be no escape. So dito, hinalintulad na yung labor ng nanganganak na babae po. So, kumbaga saan lumitaw yung 3 segment po. Sa una, yung ganito hirap lang, pagkatapos biglang gaganda ang panahon, biglang babalik ito, marireverse, magiging maganda. Pagkatapos ito, all of a sudden, bigla na lang po na maghihirap ang mundo na katulad ng babaeng nanganganak. So, it's a sudden event. And Paul said, they would not escape. They, yun ang sabi niya, they. Hindi niya sinabing we cannot escape, or some of us will not escape, or majority of us will not escape, but he said, but they, who are those they? Yan ang tanong ngayon. The non-believers who do not believe in the Lord. And sila yung dapat matakot at kabahan. Tayo, hindi dapat kasi makaka-escape po tayo. Yung mga non-believers and will not escape together with the Jews. Yung mga Hudyong din naniwala sa Lord. At naniniwala ako, may mga Kristiyano po may iwan din dyan. Naniniwala po ako. Sapagkat yung iba po sinasabing gano'n na lahat daw ng Kristiyano mararapture. Hindi po ako naniniwala dyan. Kasi yung sinabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17,
We who are alive. Sabi ni Paul, we who are alive. Sino yung we na yon? Yan ang tanong ngayon. Hindi niya sinabing all of us who are alive. Hindi sinabi all of us. We who are alive. We ako, katulad ko. Katulad ng pananampalataya ko. Katulad ng paglilingkod ko. Tayo, yung katulad ko, lahat tayo ay iko-caught up ng Lord. So ibig sabihin, yung hindi niya katulad, ay maiiwan po. Sigurado yun. Kaya ibig sabihin, sa pati pinapaalam ng Lord sa atin, huwag kayo maniniwala, lahat masasama. Huwag po. Huwag kayo maniwala, baka ma-disappoint po kayo. Kanya kailangan po isipin natin, Megi, kung paano tayo makakasama. And that's the reason why. Kaya tayo naghahanda. Kaya itong preparation natin ito para sa rapture ito na para makasiguro tayo, makakasama po tayo. Sapagkat ulitin ko ulit. Kasi iba ganun, sabi lahat daw makakasama. Pati nasa kasalanan, makakasama. Pati gumagawa ng adultery, makakasama. Kasalukoy nabubuhay sa kasalanan, makakasama. Ba, hindi po ganun ang Diyos. Walang pong po yan sa kingdom of God. Kung babasahin niyo mga kapatid ang Galatians chapter 5 verse 19 to 22, yun kung di ako nagkamali. Hindi raw mai-inherit ang kingdom of God ng lahat ng gumagawa niyan. Kay Kristiyano, kay hindi Kristiyano ay hindi makaka-inherit ang kingdom of God. Kaya hindi po lahat yun. Kaya pag sumikapan po natin na tayo po ay makasama po. Basta tayo sumusunod sa Lord, walang dahilan para hindi tayo masama po. Ngayon, but the major reason why we should not to be troubled, worried, or afraid. Hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo mapag-worry about what is happening in the world nowadays. Kaya tayo hindi dapat matakot. Okay, listen carefully. In Genesis chapter 7, 15 to 16 says, NLT, 2 by 2 they came into the boat, representing every living thing that breathes, and male and female of each kind entered, just as God had commanded Noah. Then the Lord closed the door behind them. The Lord closed the door behind them. Ito po, take note, the Lord shut the door after Noah and his family. All the animals, birds, and creeping things on the earth entered the ark. Nung sumara na yung pinto, right after they entered the ark, the door was shut. Sinara na. Then, the flood came and swept the earth and destroyed every living thing. Ano ibig sabihin, no? Hindi pinakita ng Lord kila Noah yung mga namatay doon sa labas, doon sa pagkalunod, doon sa tubig, hindi na pinakita sa kanya. That means, bago dumating ang destroyer o yung tubig na papatay sa kanila, yung killer, secured na sila Noah. At ang kanyang family nasa loob na ng ark. Basta no isinara yung pinto, take note, when the door was shut, pagkatapos isara yung pinto, baksak na, yung ulan, bumagsak na, malakas sa ulan, hanggang sa bumaha na mga kapatid. Hindi na pinakita sa kanila, pero sinecure niya muna. Yun ang importante dyan yung makikita. Na yung anak ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, 8 sila, sinecure. Yung lahat na naniwala, sinecure. Yung hindi naniwala, naiwan doon sa labas. Yun na namatay lahat mga kapatid. Now, recalling also that before God destroyed Sodom, this was what the angel said. Ano sinabi ng angel? Genesis 19:22 to 23. Hurry, escape there, for I cannot do anything until you arrive there. Therefore, the name of the city was called Zoar, and the sun had risen upon the earth when Lot entered Zoar. So the Bible clearly said that the angel cannot do anything destructive hanggat nandun sila Lot. Hanggat nandun yung anak ng Diyos, hindi siya makakakilos. Hindi bababa yung fire, hindi bababa yung brimstone, yung destroyer, hindi pwedeng dumating. Hanggat nandun yung anak ng Diyos. Kaya pina-escape mo na sila, sinecure mo na sila. At saka bumaba ito ngayon sa verse 24. Ano sabi nga nun? And then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. Why? Kasi wala na doon yung mga anak niya. Solid yung puro mga non-believers na nandun. At saka bumagsak, mga kapatid, ang judgment ng ating Lord. Alam niyo, dyan yung makikita na talaga sinisecure muna ng Lord yung anak niya. Bago po dumating ang destroyer, bago dumating po mga kapatid, yung mga papatay sa mga anak niya ay wala na yung mga anak ng Diyos, sinisecure niya. Meron pa isa po, hindi lang yan. May bilin pang angel sa kanila. Genesis 19:17, ano sinabi ganon? So it came to pass when they had brought them outside that he said, escape for your life. Do not look behind. Do not look behind. You nor stay anywhere in the plain. Escape to the mountains lest you be destroyed. Do not look behind. Bakit sinabing do not look behind? Hindi rin pinakita ng Lord yung taong nangingisay sa sakit, yung mga batang namamatay, mga babae na susunog ng buhay, mga ari-arian, bahay, hayop na tupok na apoy, nakasupre. Hindi na pinakita kanya, ayaw silang palikunin.
Ayaw ng Diyos na nakikita pa natin yung judgment na nangyayari sa mga tao. Ayaw ng Diyos na makita natin. Kanya nga sinecure niya muna yung kanyang mga anak. Likewise, in Exodus chapter 12, we all know the story before God brought down the judgment to the firstborn of the Egyptians. He instructed them to put blood on the lintel and doorposts of the house while eating the Passover. Okay, lagyan nyo ng dugo yung iyong mahamba ng pinto, tapos doon kayo sa loob, kumain kayo ng Passover meal. But we may observe that the destroyer did not come unless the Israelites were secured inside their houses. Right after they shut the door of their homes while eating the Passover meal, then the destroyer came and killed all the firstborn of Egypt. So once again, the destroyer did not come unless the children of God were secured and safe. Talaga sinisecure niya muna. Sinesafe niya muna bago mangyari po yan. Kaya once more, the Lord did not allow them to see what was happening outside. They were not able to witness how the destroyer struck the firstborn of Egypt. Hindi na nila nakita po yun. At hindi pinakita na po sa kanila. Meaning, una sa lahat, with all those instances, I mention as testimonies, bago dumating ang destroyer, such as overwhelming flood, rain of fire and brimstone, and the destroyer of Egypt, sinicure na Lord muna mga anak niya. Hindi niya pinapakita yung nangyayaring kakilakilabot sa mga anak niya. Kaya huwag kayong matakot dahil bago dumating ang tribulation na yan, na sinasabing tribulation, na sinasabi ng Book of Revelation, fully secure na po tayo. Because the trumpet of God will sound first and we will be caught up to meet the Lord in the air. Patuloy ko magsisigawan sa inyo yan. Hindi tayo ilalagay ng Lord sa loob ng barko, ilalagay pa tayo tagong lugar, sa loob ng kuweba, sa loob ng bahay, o sa basement. Wala na pong ganun. Alam niyo kung bakit? Sa modern at super advanced technology ngayon, panahon, siguradong kahit saan kayo pumunta, kahit magtago ka pa sa ilalim ng lamesa, magtago ka pa sa saya ng nanay mo, makikita, matetrace ka pa rin ng destroyer. Who's the Antichrist? Matetrace na sa mga modern technologies, kahit nasaan ka, matetrace ka niya, mapupuntahan ka niyan. Sa Lord natin, kahit saan ka man nandun, irarapture ka ng Lord. Kahit saan ka lugar nandun, nasa barko ka, irarapture ka. Yung iba nga po kung saan sa dagat yung iba sa ibang bansa, iba na-cremate na nga pero mabubuo pa rin muli. Nabubuo ay irarapture ng ating Lord. Ganun po yan mga kapatid. Kanya nga wala tayong talo eh. Una silang bubuhayan tapos tayong buhay, kasabay nilang i-escape. Take note the word escape. Escape ang ginamit ng Lord. Sa Luke 21:36, ano sinabi ng Lord? And watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. Escape saan? Hindi man ito saan lugar sa lupa. Hindi po. Hindi po tayo escape dito, sa kaliwa, sa kanan, sa likod. Hindi po. Sa taas na pong escape natin. Kaya hindi na papakita sa atin ang tribulation ng Lord. Hindi na po pakikita. Maliban sa inyo, gusto nyo makita, di bahala kayo, paiwan kayo. Therefore, do not be troubled. Huwag kayong mabahala. Yan ang problema. Ba't tayo nababahala? Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin. Napakaganda ng plano ng Lord sa atin na ilang beses niyang ginawa. Sa Old Testament ginawa niya. At yan lahat ginawa niya para makita pa niya i-save itong kanyang mga anak, mga kapatid. So therefore, do not be troubled, but we must prepare ourselves to be raptured. Yan ang dapat po sa atin. Kanya nga tinuturo ng Lord sa atin yung 5 pointers to be prepared sa pagbabalik ng ating Lord para maging handa po tayo. We might be affected by the economic crisis, but do not be distressed. Dahil may supplier tayo sa taas sa lahat ng needs po natin. Meron po. Sa ngayon, ito na naman, hihirap na naman buhay. Huwag kayo mag-alala. May Diyos po tayo. May supplier po tayo. Sa katunayan, isa sa dahilan kung bakit hanggang ngayon nandiyan ka pa, sa kabila ng kahirapan, ilang kahirapan ang dinanas mo. Pero bakit buhay ka pa? Dahil may nag-supply sa'yo. May nag-supply sa taas, mula sa taas, sinupply sa'yo. Kaya hanggang ngayon, buhay ka pa rin. But why do some Christians suffer severely in finances to the extent of begging for money sometimes? Bakit yung iba nagsasuffer sila? Kasi yun ang sinasabi ng iba, okay, iba hindi, pero iba bakit nagsasuffer? Sa 1 Peter 1:17 sa NIV, ano sinabi ka doon? Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners, here in reverent fear.
So meaning, pinapakita ni Peter na tayo ay foreigner na lang po tayo dito sa world. Ibig sabihin nun, huwag mo naintindihan kung ano nangyayari ngayon dito sa world dahil hindi ka taga rito talaga. Kaso ang mindsetting po natin, pandito pa rin sa earth. Pag ang mind nyo nakaset po dito, matatakot kayo. Pag ang mind nyo nakaset po dito, mangyayari po sa atin, puro takot, puro pag-aalala, mangyayari po sa atin. Sa Philippians 3:20, kaya sinabi ni Paul, for our citizenship is in heaven. Ayan po ang citizenship natin, from which we also eagerly wait. Wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Yan ay iniintay natin mga kapatid. And let's face the fact that the world is deteriorating po. Pawasak ang mundo po. Kahit anong gawin natin, pawasak po yan. Bumubuti man ang sitwasyon, pero temporary lang po yan. Pero ang katotohanan po, pawasak, pagunaw na ang mundo talaga. Aminin po natin. Although matagal pa, pero doon po ang katapusan niyan. 2 Peter 3:10-12, ano sinabi ng Bible? But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heaven will pass away. Take note, the day of the Lord, ang binanggit dito. The day of the Lord. Akala iba pag sinabi, the day of the Lord, rapture day. The day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. So, pag sinabing heavens lahat yan, pati kalawakan, mawawasak po. Sa verse 11, therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in the holy conduct and godliness? Ngayon alam natin, magugunaw mundo. Anong gagawin natin? Anong dapat tayo? Anong dapat ang conduct natin? Yan ang pinag-uusapan ngayon. Ang preparation ngayon, yung conduct natin, mga mananampalataya. Ano tayo dapat ngayon? Alam mo na malapit ang mangyari yan. Alam mo na malapit ang tribulation. Kung mangyayari man yan, ano ka ngayon dapat? Paano ka mag-prepare ngayon? Yan, ito na yung ginagawa po natin. Yung ginagawa natin preparation, ito po yung preparation na dapat gawin po natin para makasiguro tayo, maka-escape tayo dito sa world day. Ito po. Kaya tinatanong ni Peter what manner of person ought you to be in holy conduct and godliness? Since all these things will be dissolved. Since na lahat ng ng bagay magugunaw lahat, anong klase ng tao dapat tayo ngayon? Yun ang tanong ngayon. So, ang pinag-uusapan ngayon mga kapatid, yung pong kung ano tayo ngayon, kung anong dapat natin gawin ngayon, kung anong preparasyon na dapat gawin natin ngayon, para sa ating sarili po, preparasyon natin sa pananampalataya, preparasyon ng puso natin, preparasyon natin para pag dumating yung bagay na yan, ay makukuha tayo ng Lord at di tayo dadanas po niyan. Yan ang preparation po natin. Ang preparation natin sa spiritual, ang preparation po natin. Spiritual preparation ang kailangan po natin dahil spiritual po ang magsasave sa atin. Spiritual po. Yung rapture po is spiritual. Kaya di pwedeng preparation mo dyan physical. Yan po spiritual. Kanya ang preparation mo, spiritual din ang preparation po natin. Kaya kailangan mag-prepare tayo spiritually. Prepare po tayo. Kaya piniprepare tayo ng Lord. Yan sinasabi ko sa inyo Kailangan preparado po tayo. At sinabi, verse 12, ano sinabi nga noon? Looking for and hastening the coming of the day of God. Kanina, the day of the Lord, ngayon, the day of God. Because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. At talaga, lahat po mawawasak talaga. Kanya yan ang sinasabi ko mga kapatid. May katapusan itong mundong ito po. Kaya hindi pa sa ngayon po, hindi pa sa ngayon. Pero meron po. Hindi ko alam kung kailan, ang Diyos lang po nakakaalam mga kapatid. That's why in Colossians 3:2, ano sinabi nga noon? And set your mind on things above. Tense your mind on things above, not on things on the earth. Doon sa taas. Ito mind natin, iset natin. Iset natin doon sa taas, huwag dito sa baba. Set your mind on things above and not on the earth. Not on diseases, nor sickness, nor this pandemic, financial problems, but above. Take note the word above. Sa taas daw ang mind setting natin dapat sa taas. Huwag dito sa baba. Pag dito, madidisgrasya po kayo. Pagka dito, puro takot ang mangyayari sa atin. Pero pag ang mind natin nakaset to sa taas, maganda po. Lalakas sa loob mo, kapatid, pati pananampalataya mo. Ba't ko sinabi? Ephesians 1:22, ano sabi ng Bible? And He put all things under His feet and gave Him to head over all things to the church. So He, the Spirit of God, or the Holy Ghost that raised His human body from the dead. Yung Holy Ghost na bumuhay sa Kanya. Ano sinabi sa verse 21? Far above all principality. Far above all principality. Far above power. Far above mind.
far above and dominion and every name that is named, not only this in this age, but also in that which is to come, far above. So I believe that principality, power, might, and dominion are all words that describe various categories of demonic entities and angelic beings. Yan po yan. Mga angelic beings na ang ating Lord at saka ito mga demonyong ito mga kapatid. The Lord Jesus Christ has the power over all of them. And the same power that caused Him to be resurrected is in you, which is the power of the Holy Ghost. Yung pong power na nagbuhay sa Lord, yung po nasa atin. Yung Holy Spirit ay nasa atin, which is the Spirit of God. And the Holy Ghost mess is above cancer, above diabetes, above chronic kidney disease, above liver problem, above heart disease, above sin, above this virus, above the devil, and above Satan. It is the power of the Holy Ghost. Yan ang pinakamataas sa lahat. At nasa atin po sa ngayon. As a matter of fact, kaya nga hindi pa makalabas yung Antichrist na yan because of the Holy Ghost that is in the church. In 2 Thessalonians 2:7, ano sinabi ganon? For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains, take the word restrain, pumipigil, will do so until he is taken out of the way. Although may iba nag-interpretation ng ilang mga preachers dyan, sa atin po ay Holy Ghost interpretation po natin. Dahil doon sa word na from doon ay po, yung ibig sabihin po ay aalisin po talaga po. Yan ibig sabihin po talaga. Pero gayon pa mga kung ano pinaniniwalaan ninyo, bahala po kayo. Basta kami ito pinaniniwalaan namin, ipaniniwalaan nyo, bahala kayo. Magkakaalaman na lang tayo sa Rapture Day. Sa madaling sabi, doon natin malalaman sa Rapture Day. Saka hindi natin alam, pag nag-rapture na, malalaman natin kung sino tama ngayon. Pag naiiwan ka, di ko mali. Ngayon, pagka namin maiiwan, hindi kami maiiwan. Kasi pagka pre-trib ka, tapos naging mid-trib, kasama ka pa rin eh. Pagkatapos naging post-trib, kasama ka pa rin. Ang tanong, bakit? Sa pre-trib kami naniwala. Hindi nangyari yung pre-trib. Sa mid-trib ka. Pagkatapos sa mid-trib, hindi nangyari. Sa post-trib ka. Ganun kasimple lang. Ngayon, pag ginawa mo, mid-trib ako mid-trib ka. Ano sabi ng Lord? Mark chapter 11, kung anong pinaniniwala mo, gagawin ko para sa'yo. O gagawin daw ng Lord para sa'yo eh. Kung anong pinaniniwala mo, gagawin ng Diyos para sa'yo. Kaya delikado mga pastor. Ako nagsasabi delikado. Huwag kayo mag-take a chance. Sapagkat yung mga tupang kawawa dyan pag nagkataon, ang tupang kawawa po, nilalagay na tayo ng Diyos sa sigurado. Pag ginawa mong pre-trib, sigurado ka. Maging mid-trib yan, sigurado ka pa rin. Maging post-trib, sigurado ka pa rin. Pero pag ginawa mo, pinanindigan mo, ito yan, mid-trib yan, o post-trib yan, delikado ka pagka ganyan. Dahil may sinabi ng Lord ko sa Book of Proverbs, kung ano nasa heart mo, yun na. Kung ano nasa puso mo, yun na. Kung ano nasa isip mo, yun na. At sinabi sa Mark chapter 11, pag sinabi mo at pinaniwalaan mo, gagawin ko para sa iyo. Paano ngayon kung gawin ng Diyos para sa iyo yan? Sino ngayon na mananagot siya sa mga tupang yan? Yan ang tanong ngayon. Sino mananagot? Kanya yan ang sinasabi ko Maging magsiguro po kayo. Nung ko pa sinasabi sa inyo, maging matalino kayo Maging matalino tayo. Kasi ulitin ko, lahat naman may mga supporting verses lahat yan. Meron. Pero hindi ibig sabihin niya, mapit tatayo ka sa hindi ba? Ba't ka tumatayo sa hindi maganda? Meron naman maganda. Yun ang tanong. Bakit? Bakit pinipilit mo sa hindi maganda? Meron maganda. Ako'y naaawa doon sa mga tupa, mga kapatid, na naniniwala sa ganyan. Sapagkat sa parte ang pinapaalam ng Diyos po sa atin lahat. Ayaw ng Diyos na ganyan tayo. Ayaw ng Diyos na pahirapan po tayo. Kasi, tanong, sino naman pwedeng kumontrol at pumigil sa devil? Yung kanina sa pinag-usapan po natin sa 2 Thessalonians 2:7. Ano yung restrainer doon? Kasi sabi nila, hindi raw Holy Ghost yan. Kung hindi Holy Ghost yan ang tanong, sino lang ang pwedeng makakontrol at pumigil sa demonyo? It's only God. It's only God. Because only His Spirit who created everything, including the devil. And has the power to control everything. In heaven and on earth, it's only the power of the Holy Ghost. At ang matindi dyan, kaya hindi tayo dapat matakot is in Ephesians 1:22-23. Ano sinabi ng Bible? Okay, makinig kayo, mga tatakot. And He who put all things under His feet and gave Him to be head over all things to the church. Over all things to the church. Ano yung church na yan? Which is His body. To the church which is His body, the fullness of Him who fills all in all.
No. Paul said the church, which is his body. Papayag ba siya na yung body niya dumadanas ng tribulation sa lupa at yung ulo nasa langit, nandoon nasa trono lang nakaupo? Papayag ba? Paul, by the power of the Holy Ghost, said in Ephesians 5:28-29, pakinggan niyo maigi. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. And he who loves his wife loves himself. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own body. Wala daw namumuhi sa kanyang sariling katawan, but nourishes and cherishes it just as the Lord does the church. So Paul spoke that the husband ought to love his own wife as his own body. Ang asawa daw, lalaki, dapat mahalin ang kanyang asawa bilang sariling katawan. No one ever hated his own body. Wala daw namumuhay sa sariling katawan. Ngayon, alam natin ang Lord ang groom, tayo ang bride, siya ang ulo, tayo ang body, sa madali sabi. Kung tayo body ng Lord, yun ang tanong ni Paul Meron daw bang tao na namumuhay sa sarili niyang katawan? We as the church is the body of Christ. And as the bride of Christ, we are also the body of Christ. As the body of Christ, the head of the body or the groom will not allow his own body to suffer from the 7-year tribulation, but instead, he will nourish. Pag sinabi nourish, papakainin. Hindi gugutumin sa tribulation, papakainin. Even during pandemic, papakainin ka. Kanya kayo mga anak ng Diyos, huwag matakot. Susuplayan niya ang kanyang sariling body. Body tayo ng Lord. Kaya susuplayan ng Lord. So do not panic about the economic crisis. The head or the groom will supply for his own body. At hindi lang yun. Nourishes, cherishes. Ano ibig sabihin ng cherishes? O to cherish? It means to hold dear, hawakan mo ng buong pagmamahal, to show affection, and to cultivate with care. Bibigyan mo ng care. So yun ang gagawin mo sa body mo, yung care na andun. Yun din ang gagawin sa body of Christ. Paanong care yan? Tanong ngayon. 1 Peter 5:7. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Oh, linaw. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Ibigay mo raw ang lahat ng alalahanin mo sa Kanya. Bigaw daw natin mga body, yung inaalala natin. Pera, yung sakit, emotion. Yun nga lang ayaw ng Lord ng ulo na danasin ng katawan, pasanin natin problemang yan what more, padaanin pa tayo sa tribulation. Yung ang cares of this world, ayaw niya nadaanan natin Bigay daw lahat sa Kanya para magaanan tayo Tapos padadaanin pa tayo ng tribulation. Why? Because we are the body of the head of the Lord, Jesus Christ, or the groom. Kanya nga sinasabi ko sa inyo mag-ingat po tayo. Bakit ko hinalintulad ang relationship ng church sa Lord, sa relationship ng mag-asawa? Bakit ko hinalintulad? Ephesians 5:31-32. For this reason, and man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery. Alin ang great mystery? Yun daw sa mag-asawa magiging isa. But I speak concerning Christ and the church. So ibig sabihin nun, pinhalintulad ng Lord ang pag-aasawa sa groom, si Jesus Christ, at sa bride, ang church of God. Hinalintulad niya. Kaya kung paano yung asawa lalaki, inonourish yung babae, i-cherish yung babae, ganun din ang gagawin niya sa body niya. Kanya yan ang sinasabi ko sa inyo, mga anak ng Diyos. Kaya wala kayong dapat ikatakot. Pangalawa, He's the shepherd of the sheep. The shepherd of the sheep. John 10:9-11. Ano sinabi ng Bible? I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Why? Sinabi ng shepherd, pagdating sa pasture, pagkain, siya daw ang bahala. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Demonyo yan. I have come, ako shepherd, dumating, that they may have life, para magkaroon ng buhay. Anong klaseng buhay, Lord?
that they may have it more abundantly. Magkaroon ng supisyenteng buhay ang mga anak ng Diyos. Supisyenteng buhay ang gusto ng Lord sa atin. Para ilagay ka sa tribulation, supisyente nga gusto ng Lord eh. Supisyente ba yung tribulation? Supisyente sa hirap yon. Hindi supisyente mga kapatid sa ginhawa, kundi sa hirap. Hindi ko sinasabi dito dadanas sa hirap. Ngayon na nga dumadanas na nga tayo eh. Sapat na ito. Huwag nyo nang dagdagan. Sapat na ito. Kaya sabihin sa parte yan, pinapaalam ng Lord sa atin po. Itong dinadanas sa atin ito. Ito kahirapan ito. Ito na trials natin. Tinetest po tayo dito. Kaya walang problema. Dumaan tayo dyan. Bahala ang Lord sa atin. Dahil tayo body of Christ, hindi tayo pababayaan ng Lord. Pero buhay na maganda ang gusto ng Lord sa atin. Hindi buhay na miserable. Yung buhay na ganyan na nandoon at paglalaro ang Antichrist. Hindi gusto ng Diyos sa atin yan. I am the good shepherd. The good shepherd give his life for the sheep. Siya raw mabuting pastol. Binibigay niya yung buhay niya. Bilang shepherd, handa niya ibigay sa mga tupa para lang iligtas sila. Yung buhay nga niya, binigay para iligtas eh. Tapos sa tribulation, papayagan niya nasa earth ang mga tupa. At tapos yung lobo, ito na Satanas para patayin tayo ang mga tao. Oh God. Maliban na lang sa mga Israelita na hindi naniwala sa Kanya. Kung hindi naniniwala sa Kanya, dadanas talaga ng tribulation. Pag hindi naniwala sa Kanya, sino ba yung dadanas sa Kanya na tanong? Revelation 3:10, ano sinabi ka doon? Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial. Ano yung tribulation? Hour of trial, which shall come upon the whole world to test. So test po yan, trials po yan, test po yan. E ba ilang test na inabot natin sa pananampalataya tayo? Abi, saan kayo nakakita na eskwelahan puro test? Pumasok ka puro test, bukas test. 10 taon na puro test ka pa rin. Hindi, siguro may katapusan naman yung test. Tayo sabihin dito, to test, unang-una, sino ba ite-test? Those who dwell on the earth. Yung mga nandun sa mundo, yung nandun sa earth, yung mga hindi naniwala sa earth, yung kanya mga anak na Hudyo na hindi naniwala sa earth, sila po ang siyang dadanas ng test na yan ang sinasabi. Hindi po tayo. At ingat kayo sa word na yan. Yung keep you from. Ingatan po ninyo. Pinagtatalunan yan. Yan po kung tutusin, dan dapat talaga out of ang ibig sabihin po. Pero pinagtitigas sana ba? Hindi po. Yan, iingatan ka. Makiniguli kayo, sinabi ko na ito noon eh. Kung yan, iingatan lang tayo sa tribulation, pero nandito pa rin tayo sa tribulation, tandaan ninyo, wala pa tayo. Pag hindi pa nagra-rapture, wala pa tayo sa immortal body. Nasa mortal body pa lang tayo. Granted, sabihin na nga natin, sige, pinayagan tayo sa tribulation. Pagkatapos ngayon, pero poproteksyonan tayo ng Lord. Poproteksyonan, pero makikita mo yung nangyayari sa paligid. Ano mararamdaman natin pag ganyan? Kaya nakita nyo sa langit, ano sinabi ng Revelation, pagdating sa taas, wala ka na maaalala rito sa baba. Lahat, all things have gone. Lahat daw yan, wala na. Wala ka na maaalala, para wala ng agony. Wala ka ng sorrows na maaalala. Wala na. Pero ito, nandoon pa tayo sa ating body po, mortal body pa. Makikita mo yung kamag-anak mo, pinupugutan ng ulo, papakita sa'yo ng Lord. Makikita mo ginagawa ng demonyo dito sa lupa, ginagawa ng Antichrist sa lupa, yung kasamaan ginagawa sa mga tao, papakita pa sa atin, i-display pa sa atin. Ano sabi sa atin ng Holy Ghost? Ayan, anak, masdam mo kung paano pumatay mga Antichrist. Tingnan mo, anak, paano putulan ng ulo yung kamag-anak mo. Ayan, pag pinakikita ko sa ganun na gagawin ng Diyos sa atin. Medyo mag-isip tayo. Medyo mag-isip po tayo. Tatandaan nyo ulitin-uli. Wala pa tayo sa glorified body pagdating ng oras na yan. Kaya hindi nyo pwede sabihin, nandiyan pa rin tayo. Escape tayo ng Lord. At yan, test na yan. Yan, test na yan. Those who dwell on the earth. Alam niyo, yung test natin, trials natin. Ano sinabi ni James? Magalak kayo pag dumadanas kayo ng test, ng pagsubok. Magalak. Magagalak ka ba dyan? Yan bang test na yan? Magagalak ka dyan? Pupugutan ang ulo, magagalak ka. Yehey, pinugutan ang ulo. Ganun ba? Dahil test, magagalak. Baka iba yung test na sinasabi ni James. Yung test na nabibigay ng galak, kahit minsan naghihirap tayo sa finances, may galak tayo. Kung minsan nagkasakit tayo, pero may galak tayo. Baka yun ang sinasabing test sa atin. Hindi yung test sa tribulation talaga na pagdating ng tribulation, grabe ang aabutin ng mga tao, tapos magagalak ka. Magagalak ka ba dyan? Eh pag nagalak ka dyan, may problema ka. Imagine ganyan nangyayari pag nasa gagalak ka. May problema ka rito pag ganoon.
Kaya yan pinapaalam sa atin na Lord, iba yung test natin. Ngayon, bakit yung mga mananampalataya nun ay pinahintulot sila? Persecution po yan. Personal persecution sa Church of God talaga, hindi wrath of God, hindi wrath of Satan. Persecution po. Pag persecution, iba yung nakita mo, iba namamatay sila, may kagalakan, namamatay. Namamatay yung sinasabi nga sa history niya, yung iba kinakain ng leon, pero kumakanta pa, mga kapatid, ang hallelujah. Bakit gano'n kumakanta ng hallelujah? Paano hindi naman wrath of Satan yun, hindi naman wrath of God yun. Yung po persecution, na lahat ay dadanas ang persecution talaga. Pero hindi ganyang persecution sa wrath yan. Puot ng Diyos, puot ni Satanas. Tapos ilalagay mo yung anak mo sa ganyan. Kayo tatanungin ko mga ama. Sabi ng Lord sa Luke 11, kung kayong mga ama, masasama kayong mga ama, natuto kayong marunong kayong magbigay ng mabuti sa inyong anak, what more ako? Dahil lalo na yung amang nasa langit, mas magbibigay ng mabuti sa atin yan. At hindi tayo ipapahamak na, hindi tayo ilalagay niyan sa ganyan. Hindi tayo ilalagay. At pangatawanan po ninyo. At siguradong hindi tayo ilalagay ng Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo lahat, wala akong pakialam sa inyo kung mid kayo o post kayo, wala akong pakialam po. Hindi ko pinakikailaman po yan. Kaya lang sinasabi ko lang po sa inyo. Sana ingatan nyo. Sapagkat malaki pananagutan po natin yan. Kapag hindi tayo nasama. Dahil sa stand na yan. Yan po mahirap. Kaya nga po ulitin ko sa inyo lahat na nanonood ngayon, nakikinig ngayon. Sinasabi ko, wag na kayo mag-ano ng debate sa akin. Hindi pinagdidebatihan yan. Alam nyo kung bakit? Magdidebate pa tayo, hindi man nangyayari pa yan. Ano tayo, mukha tayong ang noon. Sabihin ko, ako, tama ako, ba't mo nalaman? Nangyari na ba? Hindi pa. Sasabihin niyo siya, ako, tama ako, ba't mo nalaman tama ka? Nangyari ba? Hindi pa. O, paano malaman kung tama ka o hindi? Kanya yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Nagtatalo kayo na walang kawawaan eh. Napakaraming dapat yung gospel na sinasabi natin, hindi tungkol dyan. Bahala ng Diyos dyan. Basta tayo manimpalataya, hindi tayo padadanasin ng Lord ng hirap. Ang Diyos natin, ililigtas tayo. Ang Diyos natin ay ang Savior natin, ililigtas tayo. Yun ang dapat nakatayo tayo sa ganon. Hindi, alam niyo, hindi ito ang topic ko dapat. Pero pinatopic ng Lord ito sa akin. Dahil ito siguro panahon na para isigaw ko sa inyo ito mga kapatid. Panahon na para isigaw ko sa inyo. Kaya sa akin, kahit anong verse papakita mo sa akin, ito talaga, post-trip talaga. Din mo, itong verse na ito. Di bahala ka sa buhay mo, mag-post-trip ka. Pero hindi ako sasama sa'yo. Hindi ako sasama sa'yo. Dito ako sa sinasabi ng Lord na hindi tayo tinawag para dumanas ng puot. Hindi tayo tinawag para dumanas ng puot ng Antichrist o puot ni inuman. Hindi po. Sa parte niya, pinapaalam ng Lord po sa atin. Tayong pumipigil po. Ang Holy Ghost ang pumipigil. Sapagkat ang Holy Ghost lang pwedeng pumigil dyan. Ni angel, hindi pwedeng pigilan yan. Ba't ko sinabi po? Sa Book of Jude. Ano sinabi sa Book of Jude? Itong si Michael Archangel at saka si Satanas po, nag-aagawan sa bangkay ni Moses. Wala sinabi si Michael Archangel, kundi, sige, basta parusahan ka ng Diyos. Yun lang ang sinabi, hindi niya masumpa eh. Hindi niya, pigilan mo pa kaya yan. Huwag ka muna lalabas, ha? Hindi ka pwede lumabas. Sabagat, hindi pa oras ang paglabas mo. Nandiyan pa yung mga anak ng Diyos na lalabas. Hindi po makakaya ng angel. Ang Diyos lang po pwedeng gumawa niyan. Sino pipigil kay Satanas? Sino makakapigil kay Satanas? Ang Diyos lang ang pwedeng pumigil yan. Nakita nyo kay Job? Gusto patayin si Job. Ano sinabi? Binili na siya. Huwag mong papatayin. Huwag mong papatayin. Hindi niya mapatay. Pero almost dead ito si Job. Pero hindi niya magawa. Dahil sinabi ng Lord, huwag mong papatayin. Nandoon yung pagpigil niya. Sa madali sabi. Nasa inyo lahat mga kapatid, mga preacher, tigilan na po natin yan. Mga walang kawawa ang pagtalo, tigilan na po natin. Mag-concentrate tayo sa mga tupa. Yung mga tupa, ihanda po natin ang puso ng mga tupa. Ihanda natin yung kalooban ng mga tupa. Palakasin natin yung mga tupa. Patatagin natin yung mga tupa. Para yan, ipipresent natin sa harapan ng Lord. Dahil lahat tayo mananagot tayo sa harapan ng ating Diyos sa buhay. Kaya sa parte niya, ulitin ko sa inyo lahat. Sana po kayo mga lalo sa mga tugad, be the glorians. Sana po maalis ang takot sa inyo. Sapagkat may Diyos po tayong maasahan po. Okay, mag-alam, may Diyos tayong maasahan at ang Diyos ang bahala po sa atin. Hindi papayag ang Diyos, dumanas tayo ng ganyan po. Hindi papayag po. Ang Lord po natin ang bahala po sa atin. Basta yung belief mo nando doon. Kaya nga sinabi, ingat kayo. Kung kailan hindi mo inaasahan, dun darating. Yan bagay na yan. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya gumanda panahon, mag-iingat po tayo. Sumama ang panahon, mag-ingat pa rin po tayo. Puro ingat ang gawin natin. Puro preparasyon ang gawin po natin. Preparation of the heart ang gawin po natin.
Yung puso natin dapat handa, malinis sa harapan ng Diyos. Sapagkat sinabi ni Paul, in the book of Ephesians, the bride must be without blemish, without wrinkles, without spot. Yun ang sinabi ganun. Kaya dapat ganun din sa atin. Without blemish, without wrinkles, without spot. Ang dapat po. Para magawa yan, preparation of the heart. Ang kailangan po natin. Ipiprepare ang heart po natin. At bukod sa lahat, yung sinabi ng Lord, may abutan pa kaya ako nananampalataya. Luke chapter 8, verse 18, verse 8. Yung pananampalataya, tignan po natin. Ngayon, alugan ng pananampalataya. Huwag kayo paalog. May Diyos po tayo. Ngayon, alugan ng pananampalataya. Marami nang gumagano. Huwag kang gumanon. Pakita mo pa rin sa Diyos. Lord, bahala ka sa amin, Lord. Ano man ang mangyari, bahala ka sa amin, Lord. Alam ko, hindi mo kami bababayaan, Diyos. Alam, ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang healer namin. May sakit ka niya, sabi mo, Lord, ikaw ang healer namin. Meron kang problema sa finances, Lord, ikaw ang supplier namin. Kaya yung lahat, yung above all nasa atin na. Yung above all nasa atin na. Kaya wala nang dahilan para matakot po tayo. Tayo po nasa waiting na lang po tayo. Nag-aantay na lang tayo ng pagbabalik ng ating Lord. Tumagal man yan, walang problema. May supply tayo sa atin, Lord. Gumanda, tumagal, walang problema. Tumagal, bumilis, walang problema. Basta handa po tayo, walang problema po. Kaya sana po mula sa araw na ito, tanggalin nyo na yung takot nyo. Hindi dapat ito topic ko mga kapatid. Nabimbintuloy yung topic ko dahil dito. Dahil nga napupunan ko, marami natatakot na. Huwag kayo matatakot. Andyan ang Diyos po natin. Hanggat may Diyos tayo, hanggat ang Diyos ay buhay, kailan ba mamamatay ang Diyos? Hindi mamamatay yan eh. Kaya hanggat may Diyos tayo at buhay ang Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Lahat po tayo nakalagay sa kamay ng ating Lord. Nakatingin lang ang Lord sa atin, baka hindi nyo alam. Nakatingin lang ang Lord sa atin. At ang tinitingnan ng Lord sa atin, yung laman ng puso natin. Kung nag-aalala ka, kung natatakot ka, o totally nagtitiwala ka sa Kanya. Yuko natin ang ating mga ulo tayo manalangin. Diyos na nasa langit, muli ako lumalapit sa iyo, Panginoon ko. Muli, dumudulog kami, O Lord, na nagpapasalamat sa isang mensaheng binigay mo sa amin, Panginoon, na nagbibigay ng kalakasan sa amin lahat, Panginoon ko. Maraming salamat, muli mo nilinaw sa amin, O Lord, na wala kami dapat ipag-alala. Hindi kami dapat matrouble, Panginoon. Magkaroon mga Panginoon ng anxiety. Kundi dapat ang tiwala namin buo pa rin sa iyo, Panginoon, na hindi mo kami bababayaan, O Diyos. Tulungan mo, tulutan mo, O Diyos, na ikaw mismo manguna sa amin sa magitan ng Espiritu Santo mo, Lord. At padaluin mo sa amin, Panginoon, ang power mo, Panginoon. Padaluin mo sa amin, Panginoon ko, ang gabay mo, Panginoon ko. At patuloy padaluin mo ang blessing mo sa amin para makita ng mga anak mo during pandemic. Kaya mo i-bless sa mga anak mo, Panginoon ko. At kaya mo makabawi ang sino ang Panginoon na bumagsak. Kaya mo pabawiin, Lord. Ang mga may karamdaman, kaya mo pagalingin lahat, Panginoon ko. Kaya bahala ka na po sa mga anak mo, Panginoon, sa to God be the glory. Ganyan sa lahat ng Kristiyano nakikinig, Lord. I-bless po sila lahat, Lord. Binibigay kong benediction sa kanila, Panginoon ko. Maraming salamat po, Lord. Hanggang sa isang linggo, Panginoon, dali muli kami dito sa lugar na ito para muli makinig ng salita, Ama. Thank you so much, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, pa rin ng Diyos, mga kapatid. Sa next week po, continuation po ng ating stewardship. Part 2 na po tayo. Thank you po. God bless you all.